Dito nga ay may nagbungguan na dalawang lalaki at nagpanggap ito na merong nalaglag na wallet at dumating ang isang babae na nakapansin nito at sinabi sa lalaking nakaupo na mukhang nalaglag po ata ang wallet nyo, ngunit sumagot ang lalaki na hindi niya wallet yun kaya sinabi ng babae na siguro naman po ay asosolin nyo ang wallet na yan sa may-ari at ang sagot nito ay at sinamahan nga ito ng babaeng mahaba ang buhok at pagpunta nila kung saan naroon ang may-ari ng wallet ay nagpanggap itong kulang ang laman ng pera at nalaman ng lalaki na nakapulot na ito ay isang modus kaya tatawag sana ito ng pulis, ngunit nakipaglaban na ang mga modus na ito. Bulag ka ba? Tignan mo naman yung binataanan mo! Sensya na po, hindi po sinasadya ng asawa ko. O eto, sinasadya na! Anis na lang po kami. Yung wallet niyo po yata nalaglag. Hindi sa akin to. Yung yan doon sa mamang kalbo kanina. Kung nagbanggaan kayo, di ba sir? Eh, sa kanya nga yan! Babalik niyo naman, di ba kuya? Papunta na sila. Si Fatima na ang bahala. Sige, akin talaga. Dinala niyo. Bakit? 10,000 na lang to. Kanina nakita ko ang daming laman eh, di ba? Nakita niyo din? Oo. Modus to, no? Magkakasabot na yung lang, eh! Pwede ba? Tumawag tayo ng pulis, oh! Ayun, ba't may baril ka? Dito nga itong si Ramon ay inaasahan na dumating itong si Tanggol at pinasainan nito sa kanyang tauhan na parating ang kanyang anak ito namang si Don Julio ay hindi na makapaghintay dahil nasasabik itong makita ang kanyang tunay na apo at dito nga ay nakarating na si Tanggol at nagkaharap na silang mag-ama. Inaasahan ko ang pagbisita ng tunay kong anak. Sabihin mo sa mga tawa natin, usungin sila. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking tunay na apo. Buksan na yun. Keraman Montenegro. Sige, buksan niyo na yan. Come on, mukhang nandito na si Tanggol. Sundin mo siya, Rabo. Dalhin mo sa akin ang aking apo.